Good morning sa ating lahat. Ay una, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay na binigay sa atin ng Panginoon. So minsan may mga bagay na nagpipray tayo, no? Nagpipray tayo sa Panginoon. Pero bakit kaya di pa na-answer ng Panginoon ng ating panalangin? Bakit kaya, no? Kasi minsan may mga panalangin tayo na labag sa Panginoon na hindi naman kalooban ng Diyos ang ating panalangin. Kaya minsan hindi talaga sasagutin ng Panginoon yan. At saka ang panalangin, ang pagpray sa ating Panginoon, hindi po basta-basta na kaagad yan siya na yung answerin agad ng Diyos yun. Hindi yan kaagad na magic, agad na kailangan pag panalangin mo ngayon, kailangan isang ganun lang nandyan agad sa harapan mo. Hindi po kaagad ganyan ang ang prayer answer ng Panginoon na ibibigay niya agad sa iyo sa harap-harapan mo. Ngayon ka na nanalangin. Hindi po kaagad basta-basta yan. Hindi yan kagaya na magic lang. Lumipas po muna yung mga ilang taon, ilang buwan, o ilang 1 week, ganun. Darating yan. Pero minsan, may mga panalangin tayo na hindi talaga ng Panginoon yan. Sasagutin dahil minsan labag sa kanyang kalooban. Ganun po yun. Pero pag hindi labag sa kanyang kalooban ang yung prayer mo, talagang kagad yun yung Panginoon. Ibibigay sa iyo pag basta kalooban niya. Kaya minsan may mga tao din minsan na hindi talaga dinidinig ng Panginoon ang kanyang panalangin dahil makasalanan o maraming pagkukulang sa Panginoon. Kaya hindi talaga basta-basta yan i-answer ng Panginoon na sasagutin ang kanyang panalangin. So tayo naman minsan di tayo magtaka, kaya minsan mag-iisip tayo bakit ganun yung nangyayari, bakit di pa sinasagot ng Panginoon ating panalangin. Minsan kasi hindi tayo perfecto makasalanan tayo madami tayong makasalanan na ginagawa. So minsan nagtatampo ang ating Panginoon sa atin kasi dahil sa ating mga kasalanan na ginagawa natin. Umaayos sa atin ng Panginoon, minsan umaalis sa buhay natin dahil tayo ay matigas ang ulo, di ba? Minsan ganun tayo kaya di talaga basta-basta. Kaya sikapin mo na lumapit ka sa Panginoon. Maganda yung relasyon mo sa Diyos para ang iyong panalangin ay didinggin ng Panginoon yun. Una, masave ka muna, maligtas ka muna sa salita ng Diyos para dinggin ng Diyos ang iyong panalangin. Kasi pag unsaved ka, hindi ka ligtas, hindi po talaga dinggin ng Panginoon ang inyong panalangin. Pero pag ligtas ka na sa salita ng Diyos, itinanggap mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, pwede yun. Pag nagpa-pray ka sa Panginoon, pakinggan ng Diyos yun. Hindi ka niya itatakwil niyan. Pero pag hindi ka ligtas at hindi mo pa yung Panginoon, hindi mo kilala ang Diyos, paano yung panalangin mo, hindi ka pwede bigyan ng Diyos niyan. Yan po ang totoo niyan. So, ganun po tayo. Ang turo po ng Baptist Church ay yan po, paunti-unti tayo magpalalim sa mga ating pananampalataya sa ating Panginoon. So ganyan po, pag nanalangin tayo, kailangan tapat tayo sa Panginoon. Maganda yung relasyon natin sa Diyos. Pero ang ating panalangin, didinggin ng Diyos yun. Kailangan maganda yung relasyon natin sa Panginoon. Pag hindi tayo wala kang relasyon sa Panginoon, didinggin yung panalangin mo? Yan, mahirap pa yun. So mayan po, salamat at maganda pong umaga sa inyong lahat.